Hi mga ka-agri! Welcome back again sa ating channel na Agriculture. Ayun, so kamusta po tayo lahat mga ka-agri? Long time no talk po ulit mga ka-agri. And so pasensya na po mga ka-agris at tayo po ay busy netong mga nakaraang araw. So dalawang linggo rin halos ako hindi nagparamdam, no? Pero this time mga ka-agris, bawi tayo. Ayan. So nung mga nakarang vlogs natin mga ka-agris, recap tayo, no. Yung last video natin is yung no aerator, no, na aquarium. So this time naman mga ka-agris is gagawa natin siya ng part 2, no aerator part 2. Ayan. So ngayon mga ka-agris, sa video na to papanoorin natin or ipapakita ko sa inyo yung paano yung ginawa ko sa no aerator. So this time mga ka-agris, mag-a-attempt tayo ulit ng aquarium na walang filter, walang aerator, walang kahit anong device na pwedeng makapag-produce ng oxygen dito sa aquarium na to. So yun mga ka-agris, kung nakikita nyo naman sa simula ng ating videos, pinakita ko na yung aquarium na gagamitin. Ito yung mga stones. Ayan. So isi-set up na natin siya, no. So yun mga ka-agris, i-share ko sa inyo kung paano ko sinet up yung aerator yung aquarium na to, no, para sa part 2 natin ng no aerator. So yun, ipapakita ko na sa inyo yung kabuuan from yung the way ko siya sinet up. Ayan, so eto naman mga ka-agris is based naman to sa mga comments natin, no. Ayan. So actually mga ka-agris, base to sa mga comments and suggestions nyo po mga ka-agris. So tara, panoorin po natin. Lalo na po si Sir Genesis. Shoutout po sa inyo Sir Genesis, kamusta po? Ayan, and kay Sir RJ. Ayan, so ano ba yung mga last time na nabasa ko sa comments? Yung maglalagay ng plants, maglalagay ng soil, maglalagay ng bato para hindi kumalat. Ayan. So yun, dito makikita natin yung setup based dun sa suggestions ng ating mga ka-agris, no. So maraming salamat pala, no, sa mga nag-comments, nag-suggest kung paano yung mga gagawin para sa no aerator. So watch till the end mga ka-agris, no, para makita natin yung final results nito mamaya. So yun, nag-give na tayo ng tap water mga ka-agris. Nakita nyo naman po, direct from the hose. Ayan, so tap water po talaga yung mga ka-agris, no. Etong tap water na to mga ka-agris, no, same like the old times, tawag dito, tatagalin muna natin siya ng 2 days. Yan. So ang target ko lang dapat dito is 24 hours, but since tumagal siya ng 2 days kasi na busy ako, kaya yun. So etong tap water na to mga ka-agris is na-stock ko siya ng 2 days. Ayan. So eto, directly from the hose sa sa gripo natin. Tapos isasalin natin yan dun sa aquarium na sinetup po natin ng mga ka-agris. So ayan, panoorin po natin mga ka-agris. Stay tuned lang po. Ayan, so eto na po. So lagyan muna natin ng mga bato. Linagyan natin ng tubig na tap water. So ganyan kalaki yung aquarium, no. So this time mga ka-agris is kukuha tayo ng aqua plants. Ayan. So ipapakita ko po sa inyo kung anong aqua plants po yung kinuha ko. Sa mga ka-agris natin dyan na nakakaalam kung anong klase ng aqua plants po itong pinapakita ko po sa screen, ayan, so comment down below po. Actually hindi ko po alam yung tawag dito mga ka-agris. Basta ang alam ko lang aqua plant po siya. So yun, ayan, pinapakita ko na. Baka po medyo mairita po kayo, no, habang nanonood kasi nag-dual video po ako dito.
Dito naman po sa side ng ating video mga ka-agrees, yung isang pinapakita ko na video dito is prepare ko na yung ano dyan, yung craylings natin, no. Rine-ready ko na siya, kumuha na ako ng old water na galing sa aquarium niya. Mamaya i-acclimate po natin yan, kaya po siya nakalagay dyan sa tub na yan. So yun, ito mga ka-agrees, kumuha na po ako ng plants. Ayan, so ilalagay po natin siya dun sa bagong setup na aquarium natin. Ayan, so ilalagay na natin mga ka-agrees. So ito, based to dun sa comment ni Sir Genesis na plants is the key. Ayan. So thank you Sir Genesis sa idea na to, no. So ayan, linagay na natin. More aqua plants pa mga ka-grease. Ayan. Okay, so dinistribute na natin mga ka-grease. So, yun, sa mga nagtatanong din, no, sa mga newbies, no, pwede to yung ganitong setup po mga ka-grease. Sa mga newbie natin dyan, pwede yung ganitong setup. Actually, pwede na to, no, sa mga newbies natin. Hindi naman siya mahirap, hindi naman siya mahirap ayusin or i-design. Kasi, lang naman yung linagay ko dyan. Aqua plants, tubig, tsaka, ayun, yung mga stones. Ayun, sa nagsuggest po na dapat lagyan ng soil. Sorry po, no, kasi wala akong stock ng aqua soil. So, renekta, buhangin ko na lang mga ka-grease. Ayan. So yun, kumuha ko ng napakarami nito. Yung di ko alam kung anong klaseng aqua plants to, pero lumulutang siya eh. Ayan. So yan, ilalagay na rin natin siya kasama nung kanina. Yung parang aqua grass. Gawa-gawa ng pangalan eh, no? So, kasama nung aqua grass, hinalo ko na rin to mga ka-agrees, itong floating plants na to. Yun, please comment down below kung sino nakakaalam nito mga ka-agrees, no, itong mga ganitong klaseng halaman. Ayan. So yan po mga ka-agrees, part 2 na ng ating no aerator aquarium. So ang motive talaga natin dito is kailangan tumagal yung craylings dito, no, para ito mga ka-agrees is experiment lang naman ito. Kung tumagal yung yung craylings natin dito sa aquarium na walang aerator kasama ng mga plants na to is ibig sabihin magiging successful tong setup natin na to. So nakapag-stock tayo ng water ng 2 days, tapos sumunod din tayo dun sa mga tips, ideas ng mga ka-agrees natin. Naglagay tayo ng plants, naglagay tayo ng buhangin, so walang aerator. So I hope na ma-achieve natin, no, yung kung ano yung mga nagawa ng mga ka-agrees natin na hanggang ngayon is nag-aalaga sila ng mga crayfish na or craylings na without aerator. Ayan. So yun, I think nalagay ko na lahat ng halaman at buhangin at tubig dyan. So eto mga ka-agrees is nag-ano na to. After nito is pinastock ko na siya ng kasama na yung mga halaman na na-stock yung tubig within 2 days. So syempre hindi ko na ipapakita yung within 2 days. So proceed na tayo dun sa video natin na kung saan ililipat na natin yung craylings, no. So ayan po yung natin, setup po natin, final and finish design ng ating aquarium. Dinagyan po natin ng mga dahon-dahon. Actually may ilalagay pa ako dito mga ka-agrees, yung anti-chlorine. So hindi lang yung na-stock siya basta-basta dun ng 2 days,
Pero actually, linagyan ko rin po siya ng anti-chlorine. So yung anti-chlorine po na sinasabi ko mga ka-agris is, ang pangalan nito is Safe Start. So mamaya sa video na to is makikita nyo rin po kung anong klaseng anti-chlorine yung ginamit ko po. Ayan. So sa mga nakaraang video ko po, napakita ko na rin kung ano yung Safe Start na yun, yung anti-chlorine na yun. Pero this time, papakita ko rin po siya sa inyo, no? Baka gusto nyo lang po para po sa mga madalas mag water change dyan. Ayan. So kung gusto niyo mapabilis na magpalit ng tubig, gamit kayo ng Safe Start. Ayan. So Safe Start 2-in-1 siya. Yun yung pangalan no anti-chlorine na ginagamit ko mga ka-agris. So ayun na nga. Ito na mga ka-agris. Ayan, Safe Start. So ayun, i-zoom ko sa inyo, no, ipapakita ko sa inyo yung mga nakasulat kung ano yung mga perks nito or benefits nito kapag ginamit natin siya. Personally mga ka-agris, eto matagal ko na tong ginagamit. Halos 2 months ko na rin ginagamit yung ganitong brand. So far sa akin mga ka-agris, sa reviews ko dito sa Safe Start na to mga ka-agris is naman po siya, okay naman po siya pagdating sa water change po, no? Mabilis naman po yung adaptation ng mga alaga natin. Yun. So kailangan pa rin natin mag water stock po, no, kapag gagamit tayo na to. Kasi yun yung ginagawa ko actually based dun sa ginagawa ko na pag-water change, nag-i-stock muna ako and then linalagyan ko nitong Safe Start. So ayan yung kulay niya, kulay blue na likido. Ayan, so hinalo ko lang po. So ayun na mga ka-agris, no, kung baka tanungin nyo, bakit naglalagay pa ako nito kung nagwater stock naman ako. Gusto ko lang kasi na sure na walang chlorine dun sa tubig na ginagamit ko, no. Kaya naglalagay pa rin ako nito. So yung iba nagwa-water stock lang sila and then good to go na yun. Wala na silang hinahalo. Pero kung yun nga, kagaya nga ng sabi ko, kung gusto niyo na mapabilis, 12 hours mga ganun, mag-water stock ka ng 12 hours tapos haluan mo na ito, pwede na. Ayan. So ganun lang ulit yung acclimation, 50-50. Basta alam nyo na yun kung paano yung pag-process ng pag-acclimate, no? Ayan. So eto na yung crayfish natin or craylings. Ayan, rini-ready na natin siya, ina-acclimate na natin siya, speaking of. Ayan, so yung pag-acclimate natin dito sa craylings na to is tatagal to ng 10 minutes. 10 minutes ko po siya ina-acclimate mga ka-agris. Ayan, so panoorin po natin. Habang ina-acclimate ko to, same lang din po sa iba, dinadagdagan ko ng tubig paunti-unti dun sa bagong tubig niya dito sa ginawa natin na aquarium. Eto mga ka-agris, yung video na to is after 2 days na to. So yung video na napapanood natin kanina mga ka-agris, 2 days na nakakaraan. At eto na yon. Eto na yung tubig na yon. So eto na yung final moment. Itetest na natin yung craylings kung talagang tatagal siya, talagang habang effective or mawa-water shock pa rin siya. So no last time mga ka-agris, actually hindi ako nag-acclimate kagaya ng ginagawa ko ngayon. Kasi nung last video natin mga ka-agris, kung maalala nyo sa mga nakapanood natin dyan na ka-agris, is na water shock po itong alaga natin na craylings, no? Muntik pang mamatay. So yun, sinunod ko yung mga ideas nyo mga ka-agris. So syempre gusto ko rin i-try, gusto kong malaman, gusto kong makita yung resulta based sa mga experience ng ating mga ka-agris. Ayan. So
Stay tuned lang mga ka-Chris, no? Panoorin po natin maigi. Okay, so pa 10 minutes na mga ka-Chris, ilalagay ko na rekta na. Ilalagay ko na ng rekta na sa aquarium. Ayan, moment of truth. Ayan, so pinakawalan na natin mga ka-Chris yung nag-iisang krayling natin dun sa aquarium na walang aerator. So ito mga ka-Chris, pagpasensyahan nyo na po kung medyo magulo. Ayan, kasi susundan natin yung kraylings, no, kung saan siya magpupunta. Kasi kailangan natin maobserbahan kung magkakaroon ba siya ng reaction sa bago niyang tahanan. Ayan, ay nako, nahulog ko pa yung pinanghalo-halo ko sa aquarium na to. Ayan. So ito na po mga ka-Chris, panoorin po natin. Okay, so base sa time na ginawa ko para dito sa kraylings na to is I think yung pag-acclimate is 10 minutes, and then yung pag-release nito or pag-stay nito dito sa aquarium na to is 15 minutes. So total ng time na na-expose na siya sa tubig na walang aerator is nasa 25 minutes. Ayan, so kung tatanungin nyo po is yung 15 minutes po, eto na po yun. 15 minutes time na nakarekta na siya dito sa aquarium mismo, kung saan siya pinakawalan na. Ayan. Daming kyaw-kyaw, no? Okay, so habang pinapanood po natin, magkamustahan muna tayo mga ka-Gris. So kamusta po kayo, no? Kamusta po ang ating mga alaga? And I hope na okay po yung mga alaga natin, no? Kamusta na po kaya yung mga ka-Gris natin dyan na successful na sa negosyo? Ayan. Yun, so I pray mga ka-Gris, no, na mabless pa po tayo ni God ng more successful pa, no, pagdating dito sa pagkukulture ng mga ganitong alaga. Ayan, so isa na ako sa mga natutuwa at isa na rin ako sa magko-congratulate sa inyo. Ayan, kung naging successful na ang pagkukulture nyo sa kahit anong klase ng alaga. Ayan, so mapakambing man yan, manok, o kaya tawag dito, ano pa ba, mga aquaculture. Ayan, yung mga tilapia. Ayan, kamusta bro? Kamusta po Sir Agri Consi? So Consi Agri pala, tama ba? Ayan, so si Sir Consi po is ano po siya, isa sa mga ano natin to, mga
tawag dito, mga first batch na ano natin, ka-agrees natin dito. So, isa na siya sa mga matatagal na member ng channel na to. Ayan, isa sa mga subscribers na matatagal na. So, ayun, bakit ko siya nababanggit, no? Kasi ano rin po siya mga ka-agrees, nag-culture din po siya ng hito, ayan, ng crayfish. Pero I think nasa Palawan po siya. And share ko lang. Ayan, so yun, isa sa mga nag-aalaga ng hito. Ayan, so sino ba yung mga nag-aalaga dito ng mga fingerlings po, no, na hito? So wala pa, pinapanood ko po yung mga ganong pag-aalaga, no? So parang kailangan yata sa hito yata kailangan yata ng mga putik, no? Kayo po, comment down below po kayo kung ano pong diskarte pagdating sa pag-aalaga ng hito. Same din po sa mga nag-aalaga ng ano dyan, ng ulang. Ayan. Congrats po kung naparami nyo na po yung ulang ninyo. Ayun, so sa mga hindi nakakaalam ng ulang is local po siya na klase ng hipon. Dito lang po siya sa Pilipinas matatagpuan. Or kung nakatagpo po kayo ng ulang sa ibang bansa, ang alam ko is local shrimp po natin yung ulang. Ayan. So enjoy lang po palagi sa pag-aalaga ng mga pag-aquaculture. And ayun. So ito na, tumatagal na siya talaga, hindi ko lang alam kung ito ba ay magiging successful o hindi. Ayan. So mamaya po mga ka-agrees, malalaman natin kung talagang successful na po ang ating experiment. Ayan. So ito mga ka-agrees, kung ito man ay maging successful sa video na to, sa second attempt natin ng without aerator or filter dito sa experiment natin na to, for sure ito yung isa sa mga magiging basehan ninyo or magiging guide ninyo sa mga, lalo na sa mga mga newbies dyan, sa mga nag-aalaga na rin pero gusto ng zero electricity, ayaw magkuryente. Ayan. So I hope na maging successful tong experiment natin, no. So ayan, hinahanap-hanap ko pa siya. Bigla siya nawala sa paningin ko eh. Ayan. Ayun. Nakita na natin siya, tumigil siya. Nako po mga ka-agrees. Tumigil siya sa paglalakad. Pero tingnan natin, baka nagstay lang naman. Ayan, so I think hindi naman siya naapektuhan, no. Pero parang nakita ko na yung ganitong klase ng movement eh. Okay, so bumaligtad siya. Okay. Parang napanood ko na to eh. Parang nakita ko na yung ganitong movement niya. So pag ganito kasi mga ka-agrees is ibig sabihin hindi siya komportable sa ginagalawan niya, no? Or
or na water shock siya ulit. Ayan, so sige, obserbahan pa natin, baka nadapa lang. Nadapa? baka tumumba lang. Ayan. So ayan po, maraming salamat po kung nandito na po kayo sa stage na to, kung napapanood nyo na to, nandito na kayo sa minutong to, 25 and 32 seconds, no? Nais kong magpasalamat sa inyo at mas pinili nyong tumambay at makialam at matuto, no? Nais kong magpasalamat sa inyo at sinamahan nyo po akong muli na tumambay dito. Ayan, so sa pagre-review natin, no, pag-experiment ng without aerator, no. Ayan, so maraming salamat po at nag-stay po kayo ng matagal dito, no. So tara, mga ka-Grease, tapusin natin tong video na to para sa resulta ng without aerator. Ayan, so nakikita ko, no, na unusual na yung movement niya. So ibig sabihin hindi siya komportable. Hindi maganda yung pinapakita niyang galaw. Ayan, so kasi kapag komportable to, ano lang yan, nasa isang sulok lang yan, naglalakad-lakad lang yan. Yung krillings natin, hindi sila, mas gusto lang nila nag-i-stay lang sa isang lugar o kaya naghahanap ng pagkain. And mga shy type to itong mga krillings na to so gusto lang nila lagi naka-hide. Pero kapag yung kunwari na-expose sila sa mga ganito, mas pinipili nila na maghanap ng hides. Pero this time mga ka-Grease, no, nasa isang lugar lang siya, tapos parang tumitirik na yung mga galamay. Awit. Ayan, so parang tumitirik na mga ka-Grease. Ayan, so tapusin natin itong videos na to. Meron pa akong 3 minutes para mapakita yung resulta, pero bago matapos, gusto ko na po muling mag-thank you sa inyo mga ka-Grease, no, sa loob ng ilang buwan. So maraming salamat po sa mga nag-subscribes. Nasa 598 subscribers na po tayo. Yehey! Maraming salamat po mga ka-Grease at sinapahan niyo po ako sa aking journey. Ayan, so malaking bagay na po ang ganong kalaking subscribers, no? So hindi madaling kuhanin yung subscribers mga ka-Grease, pero but still nandito kayo na sumusuporta sa aking channel. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo at pinapanood nyo po yung mga video po na ginagawa ko. Ayan. And gusto ko rin po magpasalamat din po sa mga hindi naman po nakasubscribe pero nag-take time po sa panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo po. At least kahit pa paano, no, nagkaroon kayo ng interesado na panoorin yung mga videos ko po. Ayan. And welcome ko rin po pala yung mga subscribers natin dyan na newbies, mga ka-agree natin dyan na newbies na bago sa channel na to. Maraming salamat and welcome sa ating tambayan na agriculture. Ayan. So, eto na po mga ka-Grease. Malapit na po tayo matapos. I think 1 minuto na lang at malalaman na natin ang magiging resulta nito mga ka-Grease, no? So, sa tingin ko po mga ka-Grease is talagang tumirik na siya, no? Pero titingnan pa natin kasi ano pa yan kailangan ko po siyang galaw-galawin kasi baka mamaya nagstay lang talaga siya. Pero nakikita nyo naman, no, talagang parang ano na siya parang tumirik na siya, ni-stretch na niya yung mga galamay niya, parang hindi na niya kaya yung pressure. Ayan. So I think hindi maganda yung lagay niya. Okay, so patapos na ang video na to. Maraming salamat po sa pagtambay. Ingat po kayo palagi and God bless po sa lahat. At kailangan ko na po siyang ilipat sa may aerator po. Bye bye po. Thank you.